Welcome back sa aking channel. This is Miss Marge. Gumagawa po ako ng mga helpful tips and tutorial vlogs. Hi guys! Welcome back to my channel. This is Miss Marge. Gumagawa po ako ng mga helpful tips and tutorial vlogs. Kung bago po kayo sa aking channel and interested po kayo sa aking mga topics, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe for more helpful videos na aking upload. And browse lang po kayo sa aking channel, baka may other videos pa po makakatulong sa inyo. So for today's video po, ituturo ko sa inyo kung paano ba mag-apply ng SS Calamity Loan online. So kung gusto niyo pong mag-apply ng calamity loan sa SSS, dahil nga may bagyo ngayon, so nag-declare ng calamity loan. So kung interested po kayo sa topic na ito, keep watching po. Before we proceed sa ating tutorial for today, gusto ko lang po i-promote sa inyo ang aking business, RMT Travel and Tours. Kung kailangan niyo po ng airplane ticket or ferry ticket like to go, or gusto niyo magbakasyon sa Boracay, Palawan, Bohol, Iloilo, or any domestic and international destination, message lang po kayo sa aming Facebook page, RMT Travel and Tours. And please like and follow din po ang aming Facebook page para sa aming mga promos for tickets and tours. Pabook na po kayo. Thank you in advance. This July 2023, binagyo ang Pilipinas and sobrang naapektuhan ang Metro Manila and Cavite. Dahil dyan, nag-declare ng state of calamity sa Metro Manila and sa Cavite. To assist yung mga SSS members na affected ng bagyo, nag-open si SSS ng calamity loan application. So sa video ito, ituturo ko sa inyo kung paano ba mag-apply ng SSS calamity loan and ano ba yung mga requirements. So una, dapat may total na 36 months contribution na kayo sa SSS and dapat may 6 months kayong contribution na posted within 12 months. So for example, maglo-loan kayo ng August 2024. So, dapat meron kayong 6 months na contribution mula August 2023 to July 2024. And dapat nakatira kayo dun sa lugar kung saan dineclare ang state of calamity, like Metro Manila and sa Cavite. And also, dapat below 65 years old kayo and wala pa kayong natatanggap na final benefit gaya ng permanent total disability or retirement benefits. And dapat wala kayong past due na SSS loan, yung matagal ng loan na hindi pa nababayaran. Kung bago pa yung loan nyo sa SSS na salary loan, pwede pa yon. Pero kung matagal ng past due, hindi po kayo pwedeng mag-apply. And lastly, dapat wala kayong na-apply na condonation loan or structured loan. Ito yung matagal nyo ng loan na hindi pa nababayaran and in-apply nyo siya na condonation para bumaba yung interest. And wala din kayong existing na calamity loan. Kung meron kayong existing na salary loan na bago lang, okay lang yun, makakapag-apply pa rin kayo ng SSS calamity loan. Ang pwedeng ma-loan sa SSS calamity loan is maximum of 20,000. So depende yan sa salary rate nyo or sa monthly salary credit nyo. Bago tayo mag-proceed sa step-by-step process kung paano mag-apply ng SSS calamity loan, make sure meron na kayong naka-enroll na bank account sa inyong SSS online account and dapat approved na yun ni SSS. Kasi doon ipapasok yung SSS calamity loan nyo sa bank account na in-enroll nyo dito sa SSS. Kung wala pa po kayong na-enroll na bank account dito sa inyong SSS online account, panoorin nyo po sa channel ko yung video na paano mag-enroll ng bank account sa SSS. Ilalagay ko rin yung link ng video to sa description at comment section ng video to. So once meron na kayong naka-enroll na bank account sa inyong SSS online account and approved na yung bank account nyo, so pumunta na tayo sa pag-apply ng loan or ng SSS calamity loan. So una, pumunta muna tayo sa website ni sss.gov.ph. Once nasa website na kayo ni SSS, so ganito yung makikita nyo, i-click nyo lang yung login to my SSS. Then may mga choices na makikita kayo sa baba. Click nyo lang po yung member. Then, mapupunta kayo sa member login. So, make sure meron na kayong user ID and password dito sa SSS online account. Kung wala pa, panoorin nyo yung video ko dito kung paano magkaroon ng user ID and password sa SSS. Ilalagay ko rin po yung link ng video nyon sa description at comment section ng video to.
Once may user ID and password na po kayo, i-type nyo lang po yung user ID and password nyo and then click sign in. Then, may lalabas na member survey consent. Click nyo lang yung maybe next time. And kung may lumabas man na notifications, i-click nyo lang yung close. And then, mapupunta kayo sa homepage ng inyong SSS online account. Then, i-click nyo yung loans. After that, may lalabas na mga choices sa baba. I-click nyo yung apply for calamity loan. After that, may lalabas na reminders. And make sure daw po is tama yung account number na nilagay nyo at hindi pa yun close and active pa. Kasi doon ipapasok yung niload nyo sa SSS. And kung mali man or close na yung bank account, makakancel yung loan. And then, pwede naman kayo mag-apply ulit ng bagong SSS calamity loan. And hindi na po nag-disburse ng loan through check. Lahat is through bank account na. So, make sure mag-enroll kayo ng bank account and ma-approve yun ng SSS bago kayo makapag-apply ng loan. And make sure daw po is tama yung contact information nyo sa SSS and dapat active yung bank account at bawal po ang joint account. So, next naman is sa required field, i-click nyo yung arrow pababa dun sa typhoon/calamity para mamimili kayo doon kung ano yung calamity na dineclare nila. So, click nyo lang yung arrow pababa para ma-select nyo kung ano yung calamity na under kayo. So, for Manila and Cavite is Typhoon Butchoy/Carina. So, i-click nyo lang yon para malagyan ng tuldok. So, once na-select nyo na kung anong calamity under kayo, click nyo lang yung proceed. After that, dapat lalabas na yung SS Calamity Loan Form. Pero kung ganito po yung lumabas na you have no home address in your record or hindi po under sa Manila yung address nyo. So, pwede nyo i-update online dun sa members info, update info. Pero kung walang nakalagay dun sa home address dun, pwede namang i-update nyo sa SSS office mismo. Pero halimbawa yung address nyo is Nueva Ecija pero nag-work or nakatira na kayo sa Manila, need nyo i-update siya na address nyo sa Manila para mag-qualify kayo dun sa SSS Calamity Loan. Kasi yung sa province, hindi naman siya under calamity. Yung Metro Manila and Cavite lang yung under calamity. So, need nyong i-update yung address nyo kung nasa Manila kayo. Dapat Manila din yung address dun sa SSS nyo para mag-grant kayo ng SSS Calamity Loan. So, once okay naman yung address nyo dun sa SSS online account nyo, naka-under siya dun sa lugar ng may calamity like Manila or Cavite, so makikita nyo na yung loan form. So, ganito yung sample ng pipilapan nyo. So, una yung pipilapan is yung sa select address. So, i-click nyo lang yung bilog para malagyan ng tuldok. So, make sure yung address na nakalagay dyan is yung address na under ng state of calamity like Metro Manila or Cavite. Then, next nating pipilapan is yung loanable amount. So, normally, nakikita yung amount dyan. Yan na yung pinakamataas na pwede nyong ma-loan. So, click nyo lang yung arrow pababa para i-select nyo kung magkano yung gusto nyong amount na i-loan. May mga choices dyan. Pero normally, yan na yung pinakamataas. And then, makikita nyo dyan yung in-enroll yung bank account. Nakalagay na yung bank name and yung account number. And then, sa employer naman, ang pipilapan nyo dyan is yung employer, i-select nyo lang yung arrow pababa kung ano yung company name na pinagtatrabahuan nyo ngayon. So, make sure yung work nyo ngayon kung sino yung naghuhulog ng SSS country nyo. And dun sa branch is yung address nila, i-select nyo lang po dyan. So, once na-select nyo na yung employer, automatic yung employer ID, lalabas na dun sa box na yun. By the way, kung self-employed kayo or voluntary member, wala na kayong pipilapan na employer dyan. So, hindi na lalabas yung portion ng employer. Babagtawan na yan. Once na-fill-upan nyo na yung mga information na kailangan, click nyo lang po yung proceed button. Then, may lalabas na do you want to continue. Click nyo lang yung okay. Then, may lalabas na notification na successful na and na-submit na yung SSS Calamity Loan application nyo. So, kung employed kayo, wait nyo na lang ma-approve ni employer or inform nyo yung employer nyo para i-approve nyo online yung SSS Calamity Loan application nyo. Ngayon, kung hindi po kayo employed, self-employed kayo or voluntary member, no need nang i-approve ni employer. Automatic sa SSS na mag-a-approve ng loan application nyo. So, once na-approve na ni employer and the SSS yung loan application nyo, automatic mga 1 to 2 weeks, papasok na yung pera dun sa inyong bank account na in-enroll sa SSS. That's all guys. Kung may any questions po kayo, feel free to comment down below lang po. And pwede nyo rin po akong i-message sa aking Facebook page, Miss Marge Vlogs.
And please like and follow din po ang aking Facebook page for more helpful videos na aking i-upload. And please subscribe din po kayo sa aking YouTube channel, Miss Marge Vlogs. Tulungan niyo po akong i-achieve ang 100k subscribers. Once na-achieve po natin yan, mag-share tayo ng cash blessings sa ating lucky subscribers. Thank you po in advance. Thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye!